Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon. Shoutout kay Rapi Jan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at sa sumunod na segundo, direktang lumangoy siya patungo sa dagat. Mabilis din kumilos ang pagong ng dugo. Nang hindi iniistorbo si Han Sanchen, ito ay naging buto ng dugo, nakasabit sa baywang ni Han Sanchen, at direktang lumipad palabas habang siya ay lumipad palabas. Tawag. Si Han Sanchen ay nagmamadaling lumabas ng dagat, at naramdaman ang ibang mundo saglit. Napakasariwa ng hangin, medyo matamis pa nga ang amoy. Pagkatapos, sa isang soft drink, isang maliit na dragon vein gravel ang direktang lumipad sa mga kamay ng pangalawang kapitan. Kinuha ng pangalawang kapitan ang mabilis na maliit na graba, at ang isang piraso sa kanyang kamay ay talagang maaaring magmaneho papunta sa graba. Biglang lumitaw ang isang bahagyang malamig na liwanag mula sa graba, at ang katawan ng pangalawang kapitan ay nagsimulang maging matatag. Alyansa, 3,000. Nang makita ang pagbabalik ni Han Sanchen, napakasaya nina Ivory at Daoskar. Ayos ka lang ba? Pagkalapag ni Han Sanchen, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Su Yingxiatian, at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Umiling si Ivory, hinawakan din ni Daoskar ang kanyang ulo, gusto akong patayin ng mga bastard na iyon, masyado silang malambing. Nang marinig ni na Han Sanchen at Ivory ang mga salita ni Daoskar, tumingin sila sa isa't isa ng may mapang asar ng ngiti. Sige, labas na tayo, marami pa namang tao sa labas na naghihintay ng pag-aayos natin. Nakatango, sinundan nilang tatlo si Han Sanchen palabas ng kuweba sa ilalim ng lupa. Nang papalapit sa pinto, huminto si Han Sanchen. Ngayong nakamit na ang resulta, ayon sa pangako, maituturo ko sa iyo ang mga pagsasanay at mabigyan ka ng mas maraming pera, at maaari ka ring umalis dito kasama ang iyong Dragon Vein Stone. Ang pag-alis ng mga ugat ng dragon, ang pangalawang kapitan ay nagbigay ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon, kaya natural na tinupad ni Han Sanchen ang kanyang salita. Ibinaba ng pangalawang kapitan ang kanyang ulo, salamat. Inilabas ni Han Sanchen ang cheatbook ng direkta mula sa space ring, at sa isang paggalaw sa kanyang kamay, ang cheatbook ay agad na lumipad sa ulo ng pangalawang kapitan. Pinaikot ni True Chi ang cheatbook, at ang mga salita ay nakakalat sa tuktok ng kanyang ulo na may mahinang gintong liwanag. Pagkatapos, ang gintong liwanag ay pumasok sa ulo nito, na nagpapalusog sa lahat tulad ng sikat ng araw. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay at binawi ang cheatbook, ngunit nasa isip na ng pangalawang kapitan ang lahat sa buong libro. Pagkatapos, kumuha si Han Sanchen ng isa pang batch ng mga gintong brick at ibinigay ang mga ito sa pangalawang kapitan. Ngayon pwede ka nang umalis. God gave you a chance to come back again. Sana ay pahalagahan mo ito. Kung tutuusin, maraming tao ang hindi magkakaroon ng pagkakataong tulad mo. Ang pera ay para bigyan ka ng seguridad sa natitirang bahagi ng iyong buhay, at ang mga pagsasanay na ito ay para lamang maprotektahan ka mula sa mga banta. Sa makatuwid, ang mga bagay na ito ay hindi para sa iyo na maging dominante, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Bagamat ang pagtupad sa pangako ay ang dapat gawin ni Han Sanchen, ngunit kailangang sabihin kay Han Sanchen na gawin ito. Ayaw niyang kumuha ng kutsilyo para ipagtanggol ng iba ang kanyang sarili, ngunit sa huli ito ay naging sandata ng pagpatay para sa pagpatay ng mga tao. Tumanggo ang pangalawang kapitan, isinusumpa ko sa aking buhay na hinding-hindi ako gagawa ng krimen. Sa katunayan, hindi niya akalain na masasabi at magagawa ni Han Sanchen ang kanyang sinabi. Hindi lang talaga siya nagdagdag ng pera sa kanya, pero higit sa lahat, binigyan niya rin siya ng exercises. Kung tutuusin,
Ang kasanayang ito ay hindi isang ordinaryong pusa o aso, ito ay isang kasanayan sa antas ng Diyos. Anong uri ng konsepto ito? Kahit na ang pangalawang kapitan ay masigasig na magtrabaho at magtrabaho ng husto sa buong buhay, at sa matinding kapalaran, maaaring hindi niya masilip ang anteng-anteng. Ngunit ngayon, direktang ibinigay ito ni Han Sanchen. Sa pag-iisip nito, ang pangalawang kapitan ay bahagyang yumuko at lumuhad sa lupa gamit ang isang tuhod. Salamat, bayanihan, ang hygiene ay talagang isang gawa lamang ng pagbabayad sala. Ang mga gintong brick na binigay mo sa akin kanina ay sapat na para mabuhay ako, para mabawi mo. Pagkatapos sabihin iyon, bahagya siyang yumuko kay Han Sanchen, tumayo at sumaludo kina Ivory at Daoskar, pagkatapos ay tumalikod at umalis. At iba pa, bigla siyang pinigilan ni Han Sanchen. Huminto ang pangalawang kapitan at lumingon. Hinagisan siya ni Han Sanchen ng isang karatula, ang tanda na ito ay aking tanda upang hindi ka ligtas na makalabas ng lungsod. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na kapag umalis ka sa lungsod, dapat kang maging maingat at ligtas. Ang mga labi ng Chanmo Castle ay malamang na nakabaon sa malapit. Dahil sa oras na iyon, upang makaiwas ka agad sa sakuna at isaalang-alang ang kaligtasan ng buong lungsod, hindi inatake ni Han Sanchen ang mga natitirang manggagawa ng kasamaan. Kalat-kalat na silang tropa, kaya malaki ang posibilidad na sila ay nakabaon malapit sa kastilyo. Salamat sa paalala, nakikita ko. Bahagyang tumango ang pangalawang kapitan, tumalikod, at muling nagtungo sa labas. Hindi napansin ni Han Sanchen o ni Daoskar, ngunit isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ng pangalawang kapitan. Okay, oras na para kumilos tayo, ipadala muna lahat ng babae sa piitan na ito sa syudad. Scar, pumunta sa lungsod at mabilis na ipaalam sa mga tao na ang lahat ay ligtas, kaya huwag mag-alala. Oo, tumango si Scar. Bukod dito, pagkatapos mong harapin ang mga bagay na ito, subukang pakilyusan ang mga karaniwang tao at ilang bahagyang nasugatan na miyembro ng Polar Bear Legion upang pumunta sa iba't ibang bahagi ng gate ng lungsod. Hilingin sa kanila na agad na harangan ang mga tarangkahan ng lungsod at ipagtanggol ang lungsod upang hindi maharas ng kalaban, naiintindihan mo. Kinuha muli ni Scar ang order, Leader, huwag kang mag-alala, ako na ang mag-aayos ngayon. Sinulyapan ni Han Sanchen si Su Yingxia, at ang dalawa ay nagtungo sa Underground Dragon City upang hanapin si Azuo at ang iba pa, habang si Daoskar ay pumunta sa tuktok ng lungsod upang ipaalam sa mga tao at iset up ang mga depensa ng lungsod. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay bumalik sa lupa ang mga babaeng kamag-anak ng piitan, sa pangunguna ni Han Sanchen at iba pa. Nang walang impluwensya ng mga ugat ng dragon, at ni-detox ni Han Sanchen ang lahat ng kababaihan na may totoong enerhiya, lahat sila ay nakabawi sa kanilang katinoan. Ang pagbabalik sa pamilyar na mundo at lungsod na ito ay magkahalong pakiramdam para sa kanila. Ang mga tao sa lungsod ay bumalik na sa gitnang palaruan ng Demon Castle sa pamumuno ni Scar at tahimik na naghintay. Nang makita ang mga sira-sirang guho sa paligid, alam na alam ng mga karaniwang tao kung anong uri ng kalunos-lunos na labanan ang nangyari dito noon. Ngunit ang lahat ng ito ay ganap na napalitan ng saya at excitement matapos bumalik ang mga babaeng kamag-anak. Parang baliw, sumama sila sa mga babaeng kamag-anak para hanapin ang kanilang mga kamag-anak o manliligaw. At kahit ang mga nakakaalam na ang kanilang mga mahal sa buhay ay namayapa na, nakatayo pa rin doon, na nakatingin sa tagpong ito ng nakangiti. Oo, siguro walang sariling kamag-anak ang mga tao sa loob. Pero alam na alam nila na iyon ang pag-asa ng kastilyo ng Chanmo, at higit pa, ang kanilang pag-asa. Tahimik ding nanood si Han Sanchen at ang kanyang asawa, naramdaman ang kaligayahan at kagalakan ng muling pagsasama sa kanila. Tumayo si Scar sa mga sandaling ito. Lahat, makinig sa akin, makinig sa akin. Napakalakas ng boses ng lalaking ito kaya nang sumigaw siya, natahimik sandali ang buong eksena. The joy of reunion, I understand very well, and I am very happy for you. However, we can continue this thing slowly when we return home. Hindi ba dapat ang pinakamahalagang bagay sa atin ngayon ay ang magpasalamat sa mga benefactors na nagbigay sa atin ng masayang buhay ngayon? Sa sandaling lumabas ang mga salita, agad na nag-react ang lahat. Walang sabi-sabi, isang grupo ng mga tao ang direktang yumuko sa direksyon ni Han Sanchen at Ivory.
Salamat Han Sanchen Han Hero. Kung hindi dahil sa inyo, ang mga Diyos, na bumaba upang iligtas ang mga tao, hindi namin alam kung kailan kami magkakaroon ng araw na ito. Oo, Daxi Han, ikaw lang ang aming reborn benefactor. At Mrs. Han, tanggapin mo ang aming pagsamba. Sumasamba ang mga tao. Maging si Han Sanchen ay hindi maiwasang maantig ng husto sa tagpong iyon. Lahat, bumangon na kayo. Mahinang utos ni Han Sanchen. Bumangon, mga tao. Actually, kapag hindi pantay ang daan, tungkulin ko bilang isang martial artist na gumuhit ng mga espada at tumulong. Hindi mo kailangang gawin ito. At saka, ang aksyon na ito ay talagang hindi dahil sa akin lamang. Ang aking asawa, Scar of the Demon Fortress, at ang mga kapatid ng Polar Bear Legion ay nagbayad ng malaki para dito. Sila rin ang tunay na bayani. Nang marinig ang roll call ng papuri, itinaas ni Scar ang kanyang ulo ng buong pagmamalaki. Sa mahabang panahon, karamihan sa mga tungkulin ni Scar ay hindi hihigit sa isang masamang tao. Bagamat hindi siya gumawa ng maraming masasamang bagay sa kanyang sarili, kadalasan, sa mata ng iba, talagang hindi siya makakakuha ng anumang kabit sa mabubuting tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, binago niya ang kanyang sarili bilang dakilang bayani na nagligtas sa lungsod, at nasiyahan din siya sa paghanga ng iba. Iba talaga ang pakiramdam na ito. Masaya si Scar. Ang parehong ay totoo para sa mga miyembro ng Polar Bear Legion. Mula sa hindi kilalang, gaaman pa nga sa buhay at kamatayan, bigla silang naging bayani ng lungsod. Nakakapanibago talaga ang pakiramdam na ito. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, pagkatapos ay tumingin sa hukbo ng Polar Bear. Sa mata ng lahat, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hukbo ng Polar Bear. Ang isang grupo ng mga tao ay labis na naguguluhan, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Han Sanchen, at ang mga miyembro ng Polar Bear Legion ay medyo naliligaw din, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Han Sanchen. Senior, anong problema? Magalang na ibinalik ni Han Sanchen ang pagsaludo at bahagyang ngumiti, hindi kailanman nagpakita ng kahit kaunting pagmamataas dahil sa kanyang kasalukuyang katayuan. Ito ay mahirap, matandang lalaki. Ang klase ng Magic Castle ay maaaring ituring na may ilang katanyagan at prestihiyo sa araw na ito. Kaya, sa ngalan ng mga tao ng buong lungsod, ang matandang ito ay gustong maghanda ng isang piging para sa iyo at sa iyong ginang ng personal, upang ipahayag ang pasasalamat ng aking mga tagalungsod. Bahagyang ngumiti si Ivory, matanda, masyado kang magalang, hindi mo kailangang maging magulo. Hindi mo masasabi iyon. Upang mailigtas kami, ikaw at ang iyong asawa ay dumaan sa maraming paghihirap at nakatagpo ng maraming panganib. Bagamat hindi kami nakilahok sa labanan, bilang mga mamamayan dito, alam namin kung gaano kahirap labanan ang mga bagay na iyon. Mag-iingat lang kami, at sana ay huwag kayong maging magalang. Sa sandaling matapos magsalita ang matanda, lahat ng nasa likod niya ay tumango rin. Ang mga karaniwang tao ay parang isang maliwanag na salamin sa kanilang mga puso. Upang mailigtas sila sa pagkakataong ito, si Han Sanchen at ang kanyang asawa ay dapat magkaroon ng anumang bagay na makitid na makatakas sa kamatayan. Hindi dahil sa malaking pagsabog ng kamatayan, hindi dahil sa sapat na pagsabog ng kamatayan, hindi dahil sa malaking pagsabog. Lahat, Ivory ay sumulyap kay Han Sanchen, dahil ang lahat ay mainit na nag-aanyaya sa iyo, sa palagay ko. Tumango si Han Sanchen, kung gayon ay. Bahagyang ngumiti ang matanda, halika rito, ipadala muna ang 2 kilalang bisita sa aming lumang ancestral hall upang magpahinga, at ang iba ay maghintay, sumunod sa akin upang maghanda ng mga kabataang lalaki at nag-imbita si Hank Xia. Hindi nagpahinga. Ang lumang ancestral hall. Matapos makumpirma na maayos na ang lahat, hinayla ni Scar ang kanyang sobrang pagod na katawan pabalik sa lumang ancestral hall. May kasama si Han Sanchen ng 3 bata. Sa sandaling bumalik siya, tinawag ni Ivory ang mga bata sa kanyang tabi at binigyan si Han Sanchen ng sapat na espasyo at oras. Pagod. Ngumiti si Han Sanchen. Hinawakan ni Scar ang kanyang noo. Hey, the truth. Tumango si Han Sanchen. Ang hindi napapagod ay si Shabby. Kahit baka, naniniwala akong kalahating patay na rin siya sa pagod. Gayunpaman, sa totoo lang, pagod at masaya ako. Hindi pa ako naging masaya kapag nagtatrabaho ako sa buong buhay ko.
Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at tinapik siya sa balikat, salamat sa iyong pagsusumikap. Magsasalita na sana si Scar nang dahan-daang pumasok ang matanda sa Ancestral Hall, pagkatapos bumati sa isa't isa, bahagyang ngumiti siya, Hero Han, Mrs. Han, handa na ang hapunan, mangyaring lumipat sa gitnang palaruan. Tumanggo si Han Sanchen at ang iba pa, tumayo, sumunod sa likod ng matanda, at bumalik sa lugar kanina lang. Sa loob lamang ng kalahating oras, ganap na bago ang kasalukuyang palaruan. Bagaman hindi ito direktang pinalamutian ng mga pamamaraan ng dekorasyon, mayroon pa rin itong ganap na naiiba at kakaibang hitsura sa ilalim ng pinagsama-samang pagsisikap ng mga tao, amoy. Sa gitna, isang malaking bilog na mesa ang nakalagay doon, na puno ng alak at mga pinggan. Ang sitwasyon sa lungsod ay espesyal. Ang bawat pamilya ay nagtipon ng lahat ng kanilang mga gamit upang halos hindi mabuo ang talahanayan ng mga ulam na ito. Mangyaring huwag kasuklam-suklam ito, sa inyong dalawa, sabi ng matandang senior. Nang marinig ito, medyo hindi komportable si Han Sanchen. Sa paggalaw ng kanyang kamay, nalaglag niya ang isang maliit na piraso ng ginto. Sana makatulong ang perang ito na makabalik ka sa dati mong buhay sa lalong madaling panahon. Sumulyap ang matanda kay Xiao Jinshan at tumanggo, kung noon pa man, hinding-hindi ko gugustuhin ang alinman sa mga gintong brick na ito. Mamatay man tayo sa kahirapan at gutom, kung tutuusin, wala tayong binabayaran. Lahat, hindi ba sa tingin mo? Tumanggo ang lahat, gayunpaman, ngayon, maaari kong tanggapin ang perang ito sa ngalan ng lahat. Mahiwagang ngumiti ang matanda, at pagkatapos ay nagpatuloy, dahil sa mamahaling Reg Along ibinigay namin sa iyo, nararapat ang gantimpala nitong gintong bundok. Pagkahulog ng mga salita, nagtawanan ang lahat. Ngunit si Han Sanchen ay medyo nabigla. Ano ang ibig sabihin? Mahal na regalo. Na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!